Kami naglakaw guys. 10 minutes naman guro. Ng dahon sa dili. What's up guys? Welcome back to my vlog. So for today's video, we're going to interview a farmer para sa among final PPT. And look at me, I'm so haggard. Like para akong bagong gising. Because bagong gising lang talaga ako. Nakahilamos ako pero ganyan yung mata ko kasi matagal akong natulog gabi. Ano yun? At naglakad kami ng napakatagal guys, like mga 10 minutes or 15, something like that. At nawala yung pera ng klase ko guys, mga 100. Pero ako yung nasa last, pero hindi ko nakita na nahulog yung pera niya. Baka doon sa motor na sinakyan namin kasi single motor yun. Tas, apat kami lahat. Kami tatlo, then yung driver. At ako yung nasa huli, guys. Like, oh my God, hapit na ako mahulog. Ito yung land ng farmers, 5 hectares. Then yung, nakatanim sa ila is mais, banana, at kamote. Yun lang yung nakatanim. Tapos hindi lahat, may din sila, coconut. Hindi lahat ng lupa is may nakatanim. Nagsimula na kaming mag-interview guys at ako yung na-assign para mag-document. So our interview is all about data recording. If nagde-data recording ba yung farmer na i-interview namin. If sinusulat ba niya or nire-record yung kailan siya nagtanim, kailan niya nilagyan ng fertilizer, kailan inatake ng pest, ganyan. Sabi ng farmer sa amin, hindi na kailangan mag-data recording kasi na-remember naman nila if kailan sila nagtanim, kailan harvestin at kailan lalagay ng fertilizer. Kaya no need na daw mag-data recording. At nagtanong din kami sa farmer if pabayag ba siya mag-data recording. Like susulat siya sa notebook. Pero sabi niya hindi daw kasi nga waste of time then kahit malaki yung farm niya, hindi naman lahat ng area natataniman. After nun guys, nagpasalamat kami then nilibot namin yung farm niya para mag-documentation. Pagkatapos ng documentation, nangayo kami sa dried corn leaves para gagamitin namin mamaya kasi gagawa kami ng pot using this para sa aming NRM. Ito din yung taniman ng mais nila guys. As you can see, mga gagmay pa sila. So fast forward, gumagawa na kami ng pot guys. So ito yung kinuha naming dried corn leaves. So first is i-blender muna yan para mahimong tiny particles para easier siya i-form of cup. So the purpose of our product is if mag-germinate ka, here ka mag-germinate, mo siya ang germinating pot. If kailangan i-transfer yung seedling, di na stress yung plant kasi di mo na siya bumbunutin, i-direct planting mo na lang siya. So unlike sa ordinary nga germinating pot, press na tong plastics, kailangan mo pang bunutin yung seedling tapos madidisturb yung roots niya, then causing stress yun siya. So yun yung benefits ng product namin. Ewan ko if original idea ba to ng leader namin or kinuha niya sa ChatGPT. No offense ha. Pero ito yung namin, ipapasa. Yung pinakita ko na liquid kanina, yung hinahalo nila is cassava starch yun. Tas yun yung magsisilbing paste or glue para mag-hold yung corn leaves na maporma siya og pot. So, yan yung pinaghalong cassava starch o corn leaves. Dried corn leaves. So, ito siya guys. Well, ginaporma siya into pot. Igaganyan mo siya. Then, i-dry namin yan siya guys. Using blower or after, blowering it. I-sun-dry pa yan. Hindi chicken pox guys. Pag So, dito na magtatapos ang aking vlog. See you next time. Bye!